Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang mismong araw na yon, ang magarbong seremonya at ang matamis na I do ay isa lamang palang magandang tabing para sa isang masakit na katotohanan? Samahan ninyo ako sa kwento ni Liwayway, isang babaeng inakala niyang natagpuan na niya ang lahat para lang matuklasan na ang paraisong kanyang pinasok ay may nakatagong lason. 3 linggo na lang, 3 linggo na lang, at opisyal ng magiging Mrs. Liwayway Alcantara Montemayor. Nakangiting pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng sikat na bridal boutique. Ang wedding gown na suot niya ay tila isang pangarap na hinabi mula sa pinakamahal na seda at pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas. Bumabagay ito sa kanyang balingkinitang katawan at sa bawat pag-ikot niya, tila sumasayaw ang laylayan nito na parang alon sa dalampasigan. It's perfect! Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang makinis na tela. Ito na yon, ang simula ng lahat ng kanyang pinangarap. Isang matagumpay na arkitekto sa araw at sa paglubog ng araw ay magiging asawa ng isa sa pinakakilalang abogado sa lungsod ng Talavera, si Silas Montemayor. Ang kanilang love story ay parang isang modernong fairy tale. Kilala ang pangalan niya sa larangan ng arkitektura. At si Silas naman ay ang tagapagmana ng pretihiyosong Montemayor Law Firm. Sila ang tinatawag na power couple. Maganda, matalino, at matagumpay. Perpekto. Bagay na babagay sa iyo, Hija. Sabi ng may-ari ng butik na nasa likuran niya. You look like a queen. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting mula sa puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na para siyang isang reyna. Ang reyna sa buhay ni Silas. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay unti-unting naglaho. Nang gabing iyon, nasa isang mamahaling restaurant sila para sa isang hapunan kasama ang ina ni Silas, si Doña Esmeralda Montemayor. Ang matriarch ng pamilya ay isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal at mga matang kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Mula nang magkakilala sila, hindi naging magaan ang loob ni Liwayway sa kanya. The wedding preparations are going smoothly, I presume? Tanong ni Doña Esmeralda, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Ang tanong ay para kay Liwayway, pero ang mga mata nito ay nakatingin kay Silas. Yes, tita. Everything is on schedule. Magalang na sagot ni Liwayway. Sabay sulyap kay Silas para humingi ng suporta. Ngumiti lang ito at marahang hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Good, tumango ang Donya. This wedding is not just a union of 2 people, Liwayway. It's a union of 2 influential names. Ang pangalan mong bilang isang mahusay na arkitekto ay isang magandang asset sa reputasyon ng ating pamilya. Para siyang sinampal sa mga salitang iyon. Asset? Hindi man lang nabanggit ng Donya ang pagmamahal o kaligayahan, tanging pangalan, reputasyon at alyansa. Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng kamay ni Silas sa pagkakahawak nito. Of course, tita, I understand the importance of family. Iyon na lamang ang naisagot niya. Pilit na pinapakita ang isang matamis ng ngiti kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Nang ihatid siya ni Silas pauwi sa kanyang kondo, pansin ni Liwayway ang pananahimik nito. May problema ba, mahal? Tanong niya. Umiling si Silas at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang coat pocket. Isang kahon na may tatak ng isang kilalang alahas. Para sa'yo, sabi nito, kasabay ng isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Peace offering, pasensya ka na kay mama. Alam mo naman, she can be traditional. Binuksan ni Liwayway ang kahon.
Isang kumikinang na diamond necklace ang laman niyon. Napakaganda, napakamahal. Pero sa halip na kiligin, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Tila ba bawat diamante ay isang paalala ng mga salita ni Doña Esmeralda kanina. "Salamat, Silas. It's beautiful," sabi niya. Isinuot ni Silas ang kwintas sa kanya at mula sa rearview mirror, nakita niya ang pagdampi ng malamig na metal sa kanyang balat. Pagkatapos, hinalikan siya nito. Isang halik na dapat ay puno ng pagmamahal at pananabik, lalo pat malapit na ang kanilang kasal. Ngunit ang naramdaman ni Liwayway ay isang halik na tila pamilyar, nakasanayan, ngunit walang init. Ang mga labi niya ay tila naghahanap ng init na hindi niya mahanap. Bakit parang may kulang? Siguro ay napapagod lang siya. Siguro ay dahil lang ito sa pressure ng nalalapit na kasal. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Nang mag-isa na siya sa kanyang tahimik na kondo, tumayo siya sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng kayamanan at pangako. Pero bakit sa halip na makaramdam ng saya, ay isang hindi maipaliwanag na kalungkutan at pag-iisa ang yumakap sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang iwaksi ang lahat ng pagdududa. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho sa kanyang firm, ang Alcantara Sinag Designs. Ang pagiging abala ang kanyang naging kanlungan. Tanghali na nang tumawag ang kanyang receptionist sa intercom. "Ma'am Liway, may package po na dumating para sa inyo." "Okay, Rose, pakidala na lang dito." Sagot niya. Ang atensyon ay nasa blueprint na nasa kanyang mesa. Ilang sandali pa, pumasok si Rose dala ang isang maliit na brown box. "Ma'am, heto po. Pero wala pong pangalan ng sender. Ang nakalagay lang po ay pangalan ng isang courier company na hindi naman natin partner." Napakunot ang noo ni Liwayway. Tumingala siya mula sa kanyang ginagawa. At tinignan ang kahon. Simple lang ito. Walang anumang marka, maliban sa kanyang pangalan at address na nakasulat doon. Sino naman kaya ang magpapadala sa kanya ng isang bagay na ganito, sa ganitong paraan? "Salamat, Rose," sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay sa blueprint. Kinuha niya ang kahon at ipinatong sa gilid ng kanyang mesa. Marahil ay isang maliit na regalo mula sa isang supplier. Babalikan niya ito mamaya. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya na ipagpatuloy ang trabaho. Ang simpleng kahon na yon ay tila may sariling bigat. Isang presensyang hindi niya maaring basta na lang isantabi. Sa huli, binitiwan niya ang kanyang lapis at hinila ang kahon palapit sa kanya. Gamit ang isang maliit na cutter, maingat niyang binuksan ang tape. Walang anumang palamuti sa loob. Tanging isang mumurahing bubble wrap ang bumabalot sa laman nito. Nang alisin niya iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Isang simpleng kahon ng isang dekalidad na burner phone. Isang teleponong ginagamit para sa mga transaksyong hindi mo gustong maitrace. At sa ilalim niyon, isang maliit na katuping card. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang card at binuksan. Ang sulat ng kamay ay pamilyar. Eleganteng-elegante ang sulat kamay ni Silas. Ngunit ang mga salita ay hindi para sa kanya. "Para sa aking nag-iisang Clara, huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos." S. Clara? Sino si Clara? Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isipan. Ang S ay malinaw na si Silas. Ngunit, baka nagkakamali lang siya. Baka para ito sa isang kliyente, isang kamag-anak. Ngunit ang mga salitang aking nag-iisa. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang kinukuha ang telepono. Magaan ito, gawa sa murang plastic. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen. At ang wallpaper na bumungad sa kanya ang tuluyang gumuho sa mundong kanyang ginagalawan.
Isang litrato. Isang litrato ni Silas na masayang-masaya, nakayakap sa isang babaeng mas bata, maganda, at may mga matang parang anghel. Nakasandal ang ulo ng babae sa dibdib ni Silas, at ang kamay ni Silas ay nakahawak ng mahigpit sa baywang nito. Hindi iyon yakap ng isang kaibigan. Iyon ay yakap ng isang mangingibig. Parang huminto ang paghinga ni Liwayway. Napakapit siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin sa loob ng kanyang maluwag na opisina ay biglang naging mabigat, tila hindi sapat para punuin ang kanyang mga baga. Gumalaw ang nanginginig niyang daliri sa screen, pinipindot ang message icon. Bumungad sa kanya ang daan-daang mensahe. Mga mensaheng puno ng paglalambing, mga palitan ng I miss you at I love you. Mga planong magkita ng patago. Clara, kailan ulit kita makikita, mahal ko? Hindi ko na kaya. Silas, soon my love, konting tiis na lang. Matatapos na rin ang merger na ito. Merger, alyansa, asset. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon ay may bago at mas masakit na kahulugan. Binabasa niya ang bawat salita. At bawat salita ay parang isang patalim na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Clara, paano siya? Hindi ba siya naghihinala? Silas, si Liwayway, huwag kang mag-alala sa kanya. She's too busy planning her dream wedding. She believes everything I say. Isang tawa. May emoji pa ng tawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ay tinatawanan siya sa kanyang likuran. Sunod niyang binuksan ang photo gallery. Hindi lang iisang litrato, kundi napakarami. Mga litrato nila sa isang beach resort na hindi niya alam na pinuntahan ni Silas. Mga litratong magkahalikan sila sa loob ng kotse nito. Mga litrato sa isang apartment na pamilyar. Ang condo unit na malapit lang sa opisina nito na sinabi niyang binili niya para sa investment. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nasa audio files. Nanginginig niyang pinindot ang isa. Ang boses ni Clara, malambing at mapaglaro. Ang unang narinig niya. Kasal? Sigurado ka ba talaga dyan, si? Paano na tayo? Sumunod ang boses ni Silas. Ang malalim at malamyos na boses na yon na dati nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang lason sa kanyang pandinig. Ang kasal ay para sa pamilya, para sa negosyo. Alam mo yan? Pero ikaw, Clara, ikaw ang para sa puso ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa'yo pa rin ako uuwi. Pangako yan. Isang pangalawang file. Tawa ni Clara ang maririnig. Nakakatawa siyang tingnan kanina sa dinner, di ba? The way she looks at you, parang sinasamba ka niya. Kawawa naman. She has no idea. At ang sagot ni Silas, ang sagot na tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Hayaan mo na. Si Liwayway, masyadong inosente. She's too in love with the idea of a perfect wedding to see the truth right in front of her. And binitiwan niya ang telepono. Nahulog ito sa makapal na carpet ng kanyang opisina nang walang tunog. Ngunit sa isipan ni Liwayway, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kanyang mamahaling mesa. Ang blueprint ng kanilang pinapangarap na bahay ay nakalatag pa rin doon sa itaas. Isang malupit na paalala ng isang kinabukasang hindi na mangyayari. Wala nang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging mga luha. Mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng sakit. Luha ng pagkakanulo. Luha ng galit. Ang perpektong mundong kanyang binuo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto at siya ngayon ay nasa ilalim ng mga guho nito. Ilang minuto siyang nanatili doon, nakatulala sa kawalan, habang ang sakit ay unti-unting nilalamon ang kanyang buong pagkatao. Ngunit pagkatapos, may nagbago. Ang malungkot na musika
ay dahan-dahang napapalitan ng isang mabagal, ngunit matatag na beat na may pahiwatig ng determinasyon. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata ay nakatuon sa malaking bintana ng kanyang opisina, kung saan tanaw ang nagtataasang gusali ng lungsod ng Talavera. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalim at totoo. Ngunit sa ilalim niyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdaming malamig, matigas at mapanganib. Hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang wasak at talunan. Kung ang isang perpektong kasal ang gusto nila, ibibigay niya iyon sa kanila. Isang kasal na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Pinulot niya ang burner phone mula sa sahig. Tinitigan niya ito, hindi na bilang isang simbolo ng kataksilan, kundi bilang isang armas. Ang pinakamalakas niyang armas. Kalmado siyang lumakad papunta sa isang pader sa kanyang opisina, kung saan nakatago sa likod ng isang painting ang isang maliit na personal safe. Binuksan niya ito at maingat na inilagay ang telepono sa loob. Isinara niya ang safe. Pagkatapos, kinuha niya ang sarili niyang telepono mula sa mesa. Hindi si Silas ang kanyang tinawagan, hindi ang kanyang mga magulang. Ang tinawagan niya ay ang kanyang matalik na kaibigan, isang henyo sa teknolohiya na may utang na loob sa kanya. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Liwayway ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado, kontrolado, at may lamig na parang yelo. "Kai," sabi niya, "kailangan ko ng tulong mo. May kailangan akong i-backup." Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit at tahimik na lugar na paboritong tagpuan ni Liwayway at ng kanyang matalik na kaibigan na si Kaimina o Kai. Ang pangalan ng cafe na nangangahulugang kapayapaan ay isang malaking kabalintunaan sa unos na nagaganap sa loob ng puso ni Liwayway. Nakataas ang noo at diretso ang likod na pumasok si Liwayway. Kung may makakakita sa kanya, aakalain nilang siya pa rin ang dati. Isang babaeng puno ng kumpiyansa at kontrolado ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagyong hindi pa humuhupa. Ilang minuto pa, humahangos na dumating si Kai, isang babaeng may maikling buhok at matatalas na mata na sumasalamin sa kanyang talino bilang isang software engineer. "Sorry, I'm late. Grabe ang traffic," sabi nito sabay upo. "So, ano yung emergency? Akala ko ba may final fitting ka ng gown mo?" Hindi sumagot si Liwayway. Walang emosyon niyang inilabas mula sa kanyang bag ang burner phone at marahang ipinadaos-dos ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Kai. Napakunot ang noo ni Kay. "Ano to? Bago mong telepono? Ang cheap tingnan." Kinuha niya ito at sa sandaling iyon, nakita niya ang nakabukas na conversation nila Silas at Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang mag-scroll. Bawat segundo, mas lalong tumitindi ang galit sa kanyang mukha. Putang ina. Mahinang mura ni Kai. Sapat lang para marinig ni Liwayway. Sino si Clara? At ano tong murder? Anong kalokohan to, Liway? Kalmado, na parang nagkukwento lang ng isang pelikulang napanood, isinalaysay ni Liwayway ang lahat. Mula sa pakikitungo ni Doña Esmeralda, sa pagdating ng package hanggang sa mga litrato at audio files. Sa buong pagkukwento niya, hindi pumiyok ang kanyang boses, hindi tumulo ang kahit isang patak ng luha. Nang matapos siya, si Kai ang unang sumabog. "Hayop siya! Hayop silang lahat!" Gigil na sabi ni Kay. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. "I-cancel mo ang kasal, Liway. Ngayon din. Tawagan mo yung gagong yon at sabihin mong alam mo na ang lahat. Isumbat mo sa kanya ang lahat ng ito.
I will help you ruin him. We will sue them for everything they've got. Umiling si Liwayway, isang mabagal at desididong pag-iling. Hindi. Simpleng sagot niya. Natigilan si Kai. Anong hindi? Liway, narinig mo ba ang sarili mo? Niloloko ka nila. Pinagtatawanan ka nila. Ginagamit ka lang nila. Alam ko, sagot ni Liwayway. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko gagawin ang inaasahan nila. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kay. Kung ika-cancel ko ang kasal ngayon, ano ang mangyayari? Ako ang magmumukhang kawawa. Ako ang aabando ng nobya. Sila ang gagawa ng kwento. Sasabihin nilang nagbago ang isip ko na ako ang may problema. Mananalo pa rin sila. Pero itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay para patigilin si Kai. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kay ang isang kislap sa mga mata ng kaibigan. Hindi kislap ng luha, kundi kislap ng nagbabagang apoy. Hindi ako aatras, Kay. Itutuloy ko ang kasal. Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Kay. Ngayon pa lang ako nagiging matino. Mariing sabi ni Liwayway. Gusto nila ng isang perpektong kasal? Ibibigay ko sa kanila ang pinakamaganda, pinakamagarbo, at pinakapinag-uusapang kasal sa buong Talavera. Gagawin kong entablado ang mismong araw na iyon. Isang entablado kung saan lahat ng bisita nila, lahat ng kasosyo sa negosyo, lahat ng alta sosyedad ay manonood sa kanilang pagbagsak. Ngayon lang naunawaan ni Kai ang plano. Ang lamig sa boses ni Liwayway ay hindi dahil sa pamamanhid. Iyon ay ang lamig ng isang perpektong nabuong galit. Kaya kailangan kita. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang tingin ay nakatuon sa burner phone. Kailangan kong kopyahin ang lahat ng laman nito. Bawat mensahe, bawat litrato, bawat recording. Kailangan ko ng kopya na hindi nila kayang burahin. Kailangan ko ng ebidensya. Tumango si Kai. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang nangisi ng paghanga at pagsuporta. Walang problema. I can create multiple backups, save them in an encrypted cloud server, and put copies on 3 separate hard drives. Kahit anong mangyari, hindi mawawala ang ebidensya mo. Good, sabi ni Liwayway. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga technical na detalye, biglang nag-vibrate ang personal na telepono ni Liwayway sa ibabaw ng mesa. Sabay silang napatingin dito. Ang pangalan sa screen, na may kasama pang 3 pulang puso, ay tila isang insulto. Silas is calling. Tumigil sa paghinga si Kai, nag-aabang sa gagawin ng kaibigan. Pinagmasdan ni Liwayway ang screen sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata, at pagmulat niya muli, ang malamig na determinasyon ay nawala. Napalitan ito ng isang matamis at malambing na ekspresyon. Ang ekspresyon ng isang inosenteng nobyang umiibig. Kinuha niya ang telepono. Hello, mahal. Ang boses niya ay puno ng lambing, na para bang wala siyang ibang inisip kundi ito. Narinig niya ang boses ni Silas sa kabilang linya. Boses na ngayon ay alam niyang puno ng pagkukunwari. Hello, my love. Kamusta ang araw mo? I miss you already. Napangiti si Liwayway, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang naman. Medyo busy. I miss you too. Nasaan ka? Pwede ba tayong mag-dinner mamaya? Nako, pasensya na, mahal. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay parang nanghihinayang. May tinatapos pa kasi ako. Nandito lang ako sa labas na mimili ng wedding favors. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Alam mo na. Narinig niya ang mahinang tawa ni Silas. Of course, ikaw pa. Sige, I'll see you tomorrow then. I love you. I love you too. Sagot ni Liwayway. Bago niya pinatay ang tawag, ibinaba niya ang telepono. Sa isang iglap, nagbalik ang malamig at walang emosyong maskara sa kanyang muka. Tumingin siya kay Kai na nakatingin sa kanya ng may halong pagkamangha at takot. Magsimula na tayo.
sabi ni Liwayway. Ang mansyon ng mga Montemayor ay nakatayo sa isang eksklusibong subdibisyon kung saan ang katahimikan ay kasing halaga ng ginto. Malawak ang hardin nito, perpekto ang pagkakaputol ng mga halaman, at ang bahay mismo ay isang obra ng arkitekturang Kastila. Dati, para kay Liwayway, ang lugar na ito ay simbolo ng pangarap. Isang marangyang tahanan na malapit ng maging kanya. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ito mula sa bintana ng kotse ni Silas, para itong isang magandang kulungan. Isang palasyong itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Silas. Ipinarada ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na humaplos sa babaeng nagngangalang Clara. Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin. Oo naman, sagot niya. Ang boses ay matamis at puno ng pananabik. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang bawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Parang haplos ng ahas. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ni Doña Esmeralda. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, pinalamutian ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng kanilang chandelier. Ang nangiti nito ay kasing perpekto at kasing lamig ng mga diamanteng suot niya. Liwayway, Hija, Silas, mabutit nakarating kayo. Bati nito, humalik sa pisngi ni Liwayway. Ang pabango ng Donya ay mamahalin, ngunit para sa pang-amoy ni Liwayway, may amoy itong pagkukunwari. Halik kayo. Handa na ang hapunan. Ang dining hall ay enggrande. Ang mesa ay mahaba, gawa sa solidong narra, at nakahain dito ang mga pagkaing tila inihanda para sa isang hari. Ngunit ang kapaligiran ay mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Excited na ako para sa kasal ninyo. Pagbasag ni Doña Esmeralda sa katahimikan, lahat ng mahahalagang tao sa Talavera ay darating. This will solidify the Montemayor Alcantara Alliance, isang perpektong pagsasanib ng batas at sining. Napatigil sa pagsubo si Liwayway, alyansa. Iyon na naman ang salitang iyon, hindi pamilya, hindi pag-iibigan, isang alyansa, isang transaksyon. Ang mahalaga po, tita, ay ang magiging pamilya natin. Sagot ni Liwayway. Tinitimpla ang kanyang boses para maging magalang at masunurin. The alliance is just a bonus. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ng Donya. Tama ka, Hija. Ngunit sa mundo natin, ang mga bonus na yan ang nagpapanatili sa atin sa itaas. It is our duty to protect our family's assets, our name. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liwayway ang pagpisil ni Silas sa kanyang kamay, isang senyas ng suporta. Ngunit para sa kanya, isa iyong kilos ng isang kasabwat na nagpapaalala sa kanya na sundin ang script. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagkain. Bawat nguya ay tila isang paraan upang pigilan ang mga salitang gusto niyang isigaw sa kanilang mga mukha. Hindi na niya kaya. Ang bawat pekeng ngiti, bawat matamis na salita ni Silas, bawat mapanuring tingin ni Doña Esmeralda ay parang mga pako na tumutusok sa kanya. Excuse me po, magalang niyang sabi. Maari po bang gumamit ng comfort room? Of course, Hija. You know the way, sagot ng Donya. Mabilis ngunit hindi nagmamadaling naglakad si Liwayway papunta sa powder room sa unang palapag. Pagkapasok, agad niyang nilock ang pinto. Napasandal siya dito at napapikit ng mariin. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang damdamin sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay nakangiti pa rin, ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at sakit. Hinawakan niya ang malamig na marmol ng lababo, ang kanyang mga daliri
ay humigpit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Kayanin mo to, Liway, bulong niya sa sarili. Malapit na. Konting tiis na lang. Nagbasa siya ng mukha, inayos ang kanyang buhok at damit. Bago lumabas, huminga ulit siya ng malalim at isinuot pabalik ang kanyang maskara, ang maskara ng masaya at mapagmahal na nobya. Pagbalik niya sa pasilyo, mas mabagal na ang kanyang paglakad. Habang papalapit siya sa dining hall, may narinig siyang boses. Boses ni Doña Esmeralda. Hindi ito nagmumula sa hapagkainan, kundi sa isang bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang boses nito ay hindi nakalmado at kontrolado. Ngayon, ito ay mababa, apurado, at puno ng pag-aalala. Hindi iyan maaaring mangyari, sabi nito sa kausap sa telepono. Nakaayos na ang lahat. Oo, alam ko. Gawin mo ang lahat para hindi kumalat yan. Saglit itong tumahimik, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita itong muli, at ang mga salitang binitiwan nito ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liwayway. Pakinggan mo ako. Kailangan nating itago ito. Kahit anong mangyari, siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam hanggang matapos ang kasal. Siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam hanggang matapos ang kasal. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Liwayway. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa dilim ng pasilyo. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Hindi lang ito tungkol kay Clara. May iba pa. Isang bagay na mas malaki, isang bagay na desperadong itinatago ng Donya. Mabilis siyang umatras bago pa man may makakita sa kanya. Bumalik siya sa hapagkainan na tila walang narinig at umupo nang may ngiti pa rin sa kanyang labi. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Silas na tila napansin ang bahagyang pamumutla niya. Oo naman, sagot niya. Kinuha ang baso ng tubig. Medyo nahilo lang ako saglit, siguro ay dahil sa excitement. Ang natitirang oras ng hapunan ay lumipas na parang isang panaginip para kay Liwayway. Naglalaro sa kanyang isipan ang mga salita ng Donya. Ano ang sikretong yon? Ano ang bagay na kailangang ilihim hanggang sa maisagawa ang merger nila? Kinabukasan, ang mga tanong na yon ay hindi siya pinatulog. Habang nasa opisina, hindi siya makapag-focus sa kanyang mga disenyo. Ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng isang palaisipan na kulang-kulang pa ang mga piraso. Alam niyang kailangan niya ng mga sagot. At alam niyang hindi niya iyon makukuha sa pamilya Montemayor. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang numero ng isang dati niyang kliyente na ngayon ay kaibigan na niya. Si Marco, isang financial analyst sa isa sa pinakamalaking investment bank sa bansa. Nagkita sila sa isang hindi gaanong kilalang coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa mga lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Liway, it's good to see you, bati ni Marco. But I have to admit, your call was a surprise, and your request, very intriguing. I need your help, Marco, and I need you to be discreet, diretsong sabi ni Liwayway. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa Montemayor Law Firm, ang tunay na estado ng kanilang pananalapi. Kumunot ang noo ni Marco. The Montemayors. Akala ko ba pakakasalan mo na ang tagapagmana nila? Bakit? Please, Marco, huwag ka nang magtanong. Pakiusap ni Liwayway. Ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon. Just trust me on this. It's important. Nakita ni Marco ang bigat sa mga mata ng kaibigan. Tumango ito. Okay, Liway. For you. Bigyan mo ako ng 2 araw. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Liwayway. Pilit niyang ginagampanan ang papel
ng isang abalang nobya, nakikipag-usap sa mga supplier at sa kanyang wedding planner, habang sa bawat minuto ay tinitingnan niya ang kanyang telepono, naghihintay sa tawag ni Marco. Sa wakas, sa ikalawang araw, habang pauwi na siya mula sa isang meeting, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco, "May nakuha na ako," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Hindi mo ito magugustuhan, Liway. Magkita tayo. I'll email you the files, but I need to explain them to you in person." Muli silang nagkita. Inilabas ni Marco ang kanyang laptop at ipinakita kay Liwayway ang mga spreadsheet, mga bank statement at mga ulat na puno ng mga numero at graph. Sa madaling salita, Liway, pagsisimula ni Marco, ang Montemayor Law Firm ay pabagsak na. Napatitig si Liwayway sa screen, hindi makapaniwala. Paano? Bad investments. Isang malaking kaso na natalo nila, 2 taon na. Ang nakakaraan na hindi nila isinapubliko. At ang pinakamatindi, malaki ang utang nila. Malaking malaki. Paliwanag ni Marco, itinuturo ang mga numero na naka-highlight sa pula. They've been bleeding money for years. They're experts at keeping up appearances, pero ang totoo, they are on the verge of bankruptcy. One more bad hit and they're done. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagmamadali sa kasal. Ang pagpipilit ni Doña Esmeralda sa alyansa. Ang mga salita sa telepono. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil ni Silas. Ito ay isang desperadong hakbang para makaligtas. Ang kanyang pangalan, ang kanyang tagumpay, ang kanyang mga koneksyon. Iyon ang kanilang pampiyansa. Siya ang kanilang lifeline. Siya ang kanilang get out of jail free card. Hindi ito isang kasal, isa itong bailout. Napasandal si Liwayway sa kanyang upuan, ang pakiramdam ay mas masahol pa kaysa noong una niyang nalaman ang tungkol kay Clara. Noon, puso niya lang ang winasak nila. Ngayon, nalaman niyang pati ang kanyang pagkatao, ang kanyang pinaghirapan, ay gusto nilang gamitin at sirain. Ang galit na naramdaman niya ay hindi na mainit. Ito ay malamig, matalim, at nakamamatay. Isang galit na nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin. Nagpaalam siya kay Marco, nagpasalamat sa tulong nito, at nangako na hindi ito madadamay. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, hindi niya ito agad pinaandar. Umupo lang siya roon sa dilim, habang ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan na mas pangit pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula sa kanyang wedding planner. "Hi, Miss Liway. Just following up on the AVP for the reception. Do you have a file to send our tech team for testing? Thanks." Tinitigan niya ang mensahe. AVP, Audio-Visual Presentation, ang karaniwang ipinapalabas sa mga kasal. Isang koleksyon ng mga sweet na litrato at video ng magkasintahan. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono at nag-reply, "Don't worry about it. Ako na ang bahala doon. Mayroon akong espesyal na sorpresa." May mga araw na ang tadhana ay tila isang mapaglarong manunulat na lumilikha ng mga eksenang hindi mo inaasahan. Isang linggo bago ang kasal, dinala si Liwayway ng tadhana sa isang maliit na cafe malapit sa Montemayor Law Firm. Sadya niyang pinili ang lugar na yon. Alam niyang madalas doon ang mga empleyado ng firm. Umaasa siyang makita siya. At hindi nga siya nabigo. Nakaupo si Liwayway sa isang sulok, abala kunwari sa kanyang laptop, nang bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang matalinong corporate attire. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang perpektong ponytail. Ang kanyang mukha ay sariwa at tila inosente. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng talino at ambisyon, walang duda. Siya ang babae sa litrato. Si Clara.
Umorder ito ng kape at naupo sa isang mesang hindi kalayuan sa kanya. Mag-isa lang ito. Ito na ang pagkakataon. Pinatay ni Liwayway ang kanyang laptop, huminga ng malalim at tumayo. Naglakad siya papalapit sa mesa ni Clara na may ngiti sa kanyang mga labi na parang isa lamang siyang ordinaryong estranghero. "Excuse me?" sabi ni Liwayway. Ang boses ay magiliw. "Pasensya na sa abala, pero ikaw ba si Attorney Clara David?" Tumingala si Clara, bahagyang nagulat. "Yes, I am. Do I know you?" "Hindi pa," sagot ni Liwayway. Inilahad ang kanyang kamay. "I'm Liwayway Alcantara, an architect. May narinig lang akong magagandang bagay tungkol sa'yo mula sa isang common acquaintance. Sinabi nilang isa ka raw sa pinakamagagaling na bagong abogado sa Montemayor firm." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Clara. Mula sa pagiging maingat, ito ay naging palakaibigan at medyo mayabang. Tinanggap nito ang kamay ni Liwayway. "Oh, is that so? Nakakatuwa namang marinig yan. It's a pleasure to meet you, Miss Alcantara." "Liwayway na lang," sabi ni Liwayway. "Pwede ba akong makiupo saglit? I'm actually looking to consult a lawyer for a new project. At baka ikaw na ang hinahanap ko." Iyon ang pain. At kinagat ito ni Clara. Hook, line, and sinker. "Of course, please have a seat." Sa sumunod na 10 minuto, gumanap si Liwayway bilang isang potensyal na kliyente. Nagtanong siya tungkol sa trabaho ni Clara, sa kanyang mga karanasan. At sa bawat sagot ni Clara, mas lalong nakikita ni Liwayway ang babaeng pinili ni Silas. Matalino si Clara, mabilis mag-isip, at hindi maikakailang may pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, naramdaman ni Liwayway ang isang matinding uhaw. Uhaw sa pagkilala, sa tagumpay, at sa karangyaan. Mukhang napakabait ni Mr. Montemayor. Aksidenteng nabanggit ni Liwayway habang hinahalo ang kanyang kape. Ang fiancé ko, si Silas, palagi siyang pinupuri. Sa pagbanggit ng pangalan ni Silas, isang halos hindi mapansing kislap ang dumaan sa mga mata ni Clara, isang kislap ng pag-aari. "Oh, Silas is a brilliant mentor," sagot nito. Ang boses ay kaswal ngunit ang nangiti ay may laman. "He's very supportive of young talents like me." "I'm sure he is," sabi ni Liwayway. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. "Napakaswerte ko sa kanya. In fact, ikakasal na kami next week." Kung may inaasahan si Liwayway na reaksyon, pagkagulat o kahit bahagyang pagkailang, nabigo siya. Ang galing ni Clara. Ngumiti lang ito ng mas malapad. "Wow, congratulations. I heard about that. The whole firm is excited. It's going to be the wedding of the year." "Sana nga," sabi ni Liwayway. "Well, salamat sa oras mo, Clara. I have to go. Tatawagan na lang kita para mag-set ng formal meeting." "I'll look forward to it, Liwayway," sagot ni Clara. Nagkamayan sila. Ang kamay ni Clara ay malambot, ngunit ang pagkakahawak nito ay matatag. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae sa buhay ni Silas ay nagtitigan. Ang isa ay walang kamalay-malay, puno ng kumpiyansa sa kanyang lihim na tagumpay. Ang isa naman ay puno ng kaalaman. Ang kanyang kalmadong panlabas ay isang perpektong takip para sa isang bagyong malapit ng manalasa. Tumayo na si Liwayway para umalis. Habang naglalakad siya palayo, sinadya niyang iwan ang kanyang panyo sa upuan. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya. "Oh, Clara," tawag niya. "My scarf." "Ay, oo," sabi ni Clara. Kinuha ang mamahaling scarf na sutla. Dinala niya ito kay Liwayway. "Heto, muntik mo nang maiwan." "Salamat," sabi ni Liwayway. Kinuha ang panyo. "Ang burara ko talaga." Nang makaalis si Clara, nanatili si Liwayway sa kinatatayuan niya sa labas ng cafe. Pinagmasdan niya ang babae sa loob na masayang bumalik sa kanyang kape. Marahil ay iniisip na ang araw na yon ay isa na namang tagumpay para sa kanya.
Tumingin si Liwayway sa scarf na nasa kanyang kamay. Ang scarf na hinawakan ni Clara. Ang scarf na may burda sa sulok. Isang maliit at eleganteng letrang S. Isang regalo mula kay Silas. Ang parehong scarf na nakita niya sa isa sa mga litrato sa burner phone na nakapulupot sa leeg ni Clara habang sila'y magkayakap. Mahigpit niyang hinawakan ang scarf. Ang malambot na tela ay tila nagiging magaspang sa kanyang palad. Itinaas niya ito sa kanyang ilong. Naamoy niya ang isang pamilyar na pabango. Hindi pabango ni Clara, kundi ang pabango ni Silas. Ilang araw na lamang bago ang kasal, bawat oras na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass na nagbibilang pababa patungo sa araw ng pagtutuos. Sa kabila ng lahat ng kanyang nalalaman, ang panloloko, ang mga kasinungalingan, ang pinansyal na desperasyon, may isang maliit na bahagi pa rin sa puso ni Liwayway na umaasa. Isang munting hibla ng dating pag-ibig na kumakapit pa rin, umaasang baka sakali. Sa huling sandali ay may magbago. Ito ang dahilan kung bakit niya inihanda ang gabing iyon. Hindi sila lumabas. Sa halip nagluto si Liwayway sa kanyang sariling kondo. Inihanda niya ang paboritong pagkain ni Silas, isang perpektong pagkakalutong steak na may red wine sauce. Inayos niya ang kanilang maliit na balkonahe, naglagay ng mga kandila at bulaklak, na lumilikha ng isang romantikong tanawin na may backdrop ng kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Talavera. Pagdating ni Silas mula sa trabaho, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at paghanga. Wow! Sabi nito. Niyakap siya mula sa likuran habang tinitingnan niya ang inihanda. What's all this? May okasyon ba? Humarap si Liwayway sa kanya. Ang nangiti ay malambing at ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga kandila. Wala naman, sagot niya. I just realized, sa sobrang busy natin sa kasal, parang matagal na tayong hindi nagkaroon ng ganito. Just us. Hinalikan siya ni Silas. Isang halik na sa pagkakataong ito ay may kaunting init. Marahil dahil sa sorpresa. I love it. I love you. Sinungaling, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Ngunit iwinaksin niya iyon. Hindi muna ngayong gabi. Naging perpekto ang simula ng kanilang hapunan. Nagkwentuhan sila. Nagtawanan. Tinalakay nila ang mga huling detalye ng kasal, ang kanilang honeymoon sa Maldives. Sa mga sandaling iyon, kung hindi lang niya alam ang katotohanan, iisipin niyang sila pa rin ang dati. Ang perpektong magkasintahan na malapit ng mag-isang dibdib. Ngunit ang bawat tawa ni Silas, bawat paghawak sa kanyang kamay, bawat matamis na salita ay parang aninong may dalang lason. Habang nagkakape sila, tinitigan ni Liwayway si Silas. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Ang lalaking sumira sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ito na, ang huling pagkakataon. Silas, marahan niyang sabi, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Malapit na tayong ikasal. Magiging isa na tayo bago mangyari ang lahat ng yon. Huminto siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. May gusto lang akong itanong. Nakatingin lang si Silas, naghihintay. Mayroon bang anumang bagay, anumang sekreto na kailangan kong malaman? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng katotohanan. Kahit ano, Silas. Isang pagkakamali sa nakaraan, isang problema, isang pag-aalinlangan. Ngayon na ang oras para sabihin. Dahil kapag humarap na tayo sa altar, gusto kong magsimula tayo ng malinis, ng walang itinatago, ng may buong katapatan. Ibinigay niya ang pagkakataon, ang huling tulay, ang huling daan para sa katotohanan. Tinitigan siya ni Silas. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata nito, isang pag-aalinlangan, isang mabilis na kislap ng gulat.
Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ito ng isang malambing na ngiti. Kinuha nito ang kanyang mga kamay, pinisil ito ng mahigpit at tumingin sa kanya na para bang siya ang nag-iisang babae sa buong mundo. "Liway, mahal ko," sabi nito. Ang boses ay malalim at puno ng sinseridad na ngayon ay alam niyang peke. "Anong klaseng tanong yan?" "Wala. Wala akong anumang sekreto sa'yo. Ang tanging problema ko lang ay kung paano ko maipapakita sa'yo kung gaano kita kamahal araw-araw. Wala kang itinatago?" Pag-uulit ni Liwayway, ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig nito. "Wala. Ikaw lang, Liway. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. I swear," sabi nito, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para halikan. "Ikaw ang buhay ko." At sa sandaling iyon, ang maliit na hibla ng pag-asang kumakapit sa puso ni Liwayway ay tuluyan ng naputol. Ang huling tulay ay sinunog mismo ni Silas sa kanyang harapan. Ang huling pinto ay isinara nito at nilagyan ng kandado. Ngumiti si Liwayway, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi na para kay Silas, ang nangiti ay para sa kanyang sarili. Isang nangiting mapait, isang nangiting nagpapaalam sa kung anuman ang natitira sa kanilang pag-ibig. Isang ngiti ng kalayaan mula sa pag-asa. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape. "Kung gayon," sabi niya, ang kanyang boses ay muling naging masaya at magaan. "Isang brindis para sa atin, para sa ating hinaharap. Isang hinaharap na walang anumang kasinungalingan. Para sa atin." Sagot ni Silas, itinaas din ang kanyang tasa. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Silas, niligpit ni Liwayway ang kanilang pinagkainan. Inilagay niya ang mga pinggan sa dishwasher, itinapon ang mga natirang bulaklak, at pinatay ang mga kandila. Habang ginagawa niya yon, kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kanyang contacts, at hinanap ang pangalan ni Silas. Silas. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, pinindot niya ang edit, binura ang mga puso, at pagkatapos ay pinindot ang delete contact. Tapos na, wala nang atrasan. Ang lahat ay nakahanda na. Ang gabi bago ang kasal. Para sa karamihan ng mga nobya, ito ang gabing puno ng hindi mapakaling pananabik ng mga pangarap na malapit nang matupad. Ngunit para kay Liwayway, habang nakatayo siya sa gitna ng presidential suite ng isang 5-star hotel, ang nararamdaman niya ay ibang-iba. Walang kaba, walang pananabik, tanging isang kakaibang kapayapaan, ang katahimikan sa sentro ng isang paparating na bagyo. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin na tanaw ang buong kalawakan ng lungsod ng Talavera. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing nagkalat sa lupa. Bawat isa ay isang bintana sa buhay ng ibang tao. Mga buhay na marahil ay mas simple, mas totoo. Sa salamin, nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng puting sutlang roba. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Ito ang huling gabi ng pagiging Liwayway Alcantara. Bukas, magkakaroon siya ng bagong pangalan. Kahit sa loob lamang ng ilang oras, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang isang maliit at itim na USB flash drive. Ito ang sandata na binuo nila ni Kai. Ang espesyal na sorpresa. Binuksan niya ang video file. Walang musika sa simula. Tanging isang itim na screen. Pagkatapos ay lumabas ang mga salita, puti sa itim. Para sa pamilya Montemayor, isang regalo. Pinanood niya ang bawat paglipat ng larawan, pinakinggan ang bawat pagtawa at bulong sa mga audio recording na may kasamang malinaw na subtitle.
Ang mga matatamis na mensahe ni Silas para kay Clara. Ang mga litrato nilang magkayakap sa isang paraisong hindi para sa kanya. Ang kanilang mga tawanan habang pinag-uusapan ang kanyang inosenteng pag-ibig. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong canvas. Pinapanood niya ito hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang direktor na sinusuri ang kanyang obra maestra. Bawat segundo ay perpektong nakatime. Bawat ebidensya ay malinaw at hindi maikakaila. Sa dulo ng video, idinagdag niya ang mga financial report na nakuha ni Marco na ipinapakita ang milyon-milyong utang ng Montemayor Law Firm na may huling linyang, ang kasal, ang solusyon. Isinara niya ang laptop. Perpekto. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng kanyang personal na telepono na nakapatong sa tabi. Isang text message mula sa isang numerong hindi na nakasave sa kanyang contacts, ngunit alam na alam niya kung kanino. Good night, future wife. See you at the altar. Can't wait to spend forever with you. Hindi niya ito binuksan. Hindi siya nag-reply. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at ipinatong ito sa mesa ng nakataob. Ang screen ay nakaharap sa malamig na kahoy. Isang simbolikong pagputol sa huling hibla ng kanilang komunikasyon. Sa kabilang dulo ng silid, sa loob ng isang espesyal na closet, nakasabit ang kanyang wedding gown. Nilapitan niya ito. Ang gown na minsan niyang tiningnan nang may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, ngayon ay tinititigan niya ng may malamig na paggalang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela. Ang libu-libong perlas na nakaborda dito ay parang maliliit na piraso ng yelo sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hindi ito bestida ng pangarap. Ito ay isang baluti. Isang baluti na isusuot niya para sa kanyang huling laban. Ang bawat perlas ay isang bala. Ang bawat tahi ay isang panata. Ang mahabang belo ay ang kanyang kalasaglaban sa mga pekeng kamangiti at yakap na sasalubong sa kanya bukas. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay pumuno sa kanyang mga baga. Handa na siya. Ano man ang mangyari bukas, handa na siya. Habang papikit na siya para subukang matulog, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag. Hindi ang telepono kung saan nag-text si Silas, kundi ang kanyang pribadong linya. Tumingin siya sa screen. Unknown number. Nag-alinlangan siya. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang hikbi. At pagkatapos ay isang boses ng babae na nanginginig at puno ng takot. Si Miss Liwayway Alcantara po ba ito? Yes, speaking. Who is this? Tanong ni Liwayway. Biglang napaupo ng tuwid sa gilid ng kama. Ako po si Ana, sabi ng babae sa pagitan ng mga hikbi. Ako po, ang pinsan ni Clara David. Natigilan si Liwayway. Clara? Ang pangalang yon ay parang isang matalim na tinik. Anong kailangan ng kamag-anak ng kanyang kalaban sa kanya? Sa gabi, bago ang kanyang kasal. Anong kailangan mo? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Miss Alcantara, alam ko pong mali ito. Alam ko pong kasal niyo na bukas. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Patuloy ng babae. Ang kanyang boses ay desperado. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Clara. Isang katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Liwayway at ang pigil na pag-iyak sa kabilang linya. Inaasahan niyang marinig ang mga bagay na alam na niya, ang tungkol sa relasyon, sa mga pangako. Ngunit ang sunod na sinabi ng babae ay isang bagay na wala sa kanyang mga plano. Isang bomba na mas malakas pa kaysa sa kanyang inihanda. Miss Alcantara? Huminga ng malalim ang babae, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Buntis po si Clara. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Liwayway. Napakapit siya sa kumot, buntis, at
Nagpatuloy ang babae. Ang boses ay halos pabulong na. Sabi niya, si Mr. Silas Montemayor daw po ang ama. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay patuloy sa pagkislap. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa loob ng presidential suite. Ang kapayapaan na naramdaman ni Liwayway kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming mas matindi, mas maitim. Hindi ito galit. Hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang nakaraan. Ang huling piraso ng ebidensya na nagsasabing ang kanyang desisyon ay hindi lang tama. Ito ay kailangan. Salamat sa iyong tawag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Walang bakas ng anumang emosyon. Tutulungan niyo po ba siya? Tanong ng babae, tila umaasa. Ibibigay ko sa kanya at sa ama ng kanyang dinadala. Ang eksakto kung ano ang nararapat sa kanila, sagot ni Liwayway. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono, hindi na siya humiga. Lumakad siyang pabalik sa bintana at muling pinagmasdan ang syudad. Ngunit ngayon, ang mga ilaw ay hindi na parang mga bituin. Ang mga ito ay parang mga mata. Mga matang manonood sa dula na itatanghal niya bukas. Isang dula na ngayon ay may bago at mas masalimuot na huling akto. Ang araw ng kasal ay dumating na may perpektong sikat ng araw at walang bahid ng ulap sa kalangitan. Isang araw na tila nilikha para sa isang fairy tale. Sa loob ng hotel suite, tapos na ang lahat ng paghahanda. Ang makeup artist at hairstylist ay tapos na sa kanilang obra. Tinitingnan nila si Liwayway ng may labis na paghanga. Siya ang larawan ng perpektong nobya. Ngunit kung titingnan lang nila, nang mas malapitan ang kanyang mga mata, makikita nila ang isang bagay na hindi nababagay sa okasyon. Hindi kaba, hindi luha ng kaligayahan, kundi isang matatag at hindi matinag na determinasyon na parang isang bakal na pinainit at pinalamig para maging isang sandata. You look absolutely breathtaking, Ma'am Liway, sabi ng makeup artist. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway habang tinititigan ang kanyang refleksyon. Salamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang balita kagabi tungkol sa pagbubuntis ni Clara ay hindi na isang sugat. Ito ang naging huling patunay, ang huling piraso ng panggatong na kailangan ng kanyang nag-aalab na galit. Wala nang puwang para sa awa o pag-aalinlangan. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang nasirang puso. Ito ay para sa isang batang walang kasalanan na dadalhin sa isang mundo ng kasinungalingan. Pagdating niya sa malaking pintuan ng katedral, sinalubong siya ng kanyang ama. Sa mga mata nito, nakita niya ang purong pagmamahal at pagmamalaki. Sa isang saglit, kumirot ang kanyang puso. Isang kirot para sa sakit na idudulot niya sa kanyang mga magulang. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Mas masasaktan sila kung hahayaan niyang malugmok ang kanyang buhay sa panloloko. Nang bumukas ang malaking pinto ng katedral, tumugtog ang organ sa himig ng bridal chorus. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang mga bulungan ng paghanga ay umabot sa kanyang pandinig. Ang bawat isa sa mga bisita, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang buong alta sosyedad ng Talavera ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga manunood, ang kanyang paglakad sa pasilyo ay hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Hindi ito ang paglalakad ng isang nobyang lumulutang sa alapaap. Ito ang martsa ng isang reynang babawi sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng pasilyo. Nakita niya si Doña Esmeralda sa unang hilera, nakasuot ng isang mamahaling damit. Ang kanyang muka ay may ngiti ng isang general na nanalo na sa giyera. Isang ngiti ng tagumpay
at pagmamay-ari. At sa tabi ng altar, nakatayo si Silas. Napakakisig nito sa kanyang barong na gawa ng isang sikat na taga-disenyo. Ang nangiti nito ay mas malawak kaysa karaniwan. Isang ngangiti na puno ng ginhawa at pag-asa. Ang lalaking akala niya ay tapos na ang lahat ng kanyang problema. Ang lalaking akala niya ay nakuha na ang lahat ng kanyang gusto. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Silas ang kanyang kamay. Malamig ito. O baka ang kamay lang niya ang malamig. "You're so beautiful," bulong nito. Ang mga mata ay kumikinang. Ngumiti si Liwayway pabalik. Isang nangiting pinag-aralan niya para maging perpekto. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari tungkol sa pag-ibig, katapatan at pagtitiwala ay parang mga dayuhang salita sa pandinig ni Liwayway. Isang malaking kabalintunaan. Habang nagsasalita ang pari, ang isip niya ay nasa isang lugar. Sa USB na nasa pangangalaga ni Kai, na ngayon ay nasa sound booth na ng reception hall. Dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. "Silas Montemayor," sabi ng pari. "Tinatanggap mo ba si Liwayway Alcantara bilang iyong kabiyak na mamahalin at igagalang sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan?" "Opo, Father. I do." Mabilis at malakas na sagot ni Silas. Pagkatapos, ang pari ay bumaling kay Liwayway. Ang buong simbahan ay tila huminto sa paghinga. "At ikaw, Liwayway Alcantara, tinatanggap mo ba si Silas Montemayor bilang iyong kabiyak na mamahalin at igagalang sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan?" Isang sandaling katahimikan, tumingin si Liwayway kay Silas na ang mga mata ay puno ng pananabik. Tumingin siya kay Doña Esmeralda na bahagyang nakahilig pasulong sa kanyang upuan. Ito na ang kanilang tagumpay. Ang huling hakbang. Huminga ng malalim si Liwayway. Ngumiti siya. Ang pinakamatamis at pinakamasayang ngiti na kaya niyang ipakita. "Opo, Father." Ang kanyang sagot ay malinaw at matatag. "I do." Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ng mga Montemayor. Ngumiti ng malapad si Silas, tumango na ng may pagmamalaki si Doña Esmeralda. Tapos na ang laban, nanalo na sila. "Kung gayon," sabi ng pari, "sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinahahayag ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride." Humarap sa kanya si Silas. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang belo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Hinawakan nito ang kanyang muka at dahan-dahang inilapit ang mga labi nito sa kanya. Habang naglalapat ang kanilang mga labi, ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang init. Hindi niya naramdaman ang pag-ibig. Ang naramdaman niya ay ang malamig na pagdampi ng pagkakanulo. Ang halik na ito ay hindi simula ng kanilang buhay mag-asawa. Ito ang hudas na halik. Ang huling selyo sa isang kontratang malapit na niyang sirain. Ang Palacio de Amor ay nabubuhay sa pangalan nito. Bawat sulok ng Grand Ballroom ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas at mga kumikinang na kristal na nakasabit mula sa matataas na kisame. Ang mga bisita, na pawang mga elite ng Talavera, ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga alahas ay nakikipagpaligsan sa kislap ng mga chandelier. Ito ay isang perpektong larawan ng karangyaan at tagumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa presidential table sina Liwayway at Silas, kasama ang pamilya Montemayor. Si Doña Esmeralda ay parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap ang mga pagbati. Si Silas naman ay hindi maalis ang nangiti sa kanyang labi. Ang kanyang kamay ay palaging nakahawak sa baywang ni Liwayway. Para sa lahat, sila ang perpektong mag-asawa sa perpektong kasal na magsisimula
ng isang perpektong buhay. Ngunit si Liwayway ay isang kalmadong espiya sa teritoryo ng kaaway. Bawat ngiti niya ay may sukat, bawat tawa ay may hangganan. Nagmamasid siya, naghihintay. It's time for the couple's first dance. Masayang inanunsyo ng MC. Nagpalakpakan ang mga tao. Inalalayan ni Silas si Liwayway papunta sa gitna ng dance floor. Nang magsimulang tumugtog ang isang malambing at romantikong kanta, ipinulupot ni Silas ang kanyang mga braso sa baywang ni Liwayway at inilagay naman niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Finally, bulong ni Silas sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit. Mrs. Montemayor, ang sarap pakinggan. Tumingala si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Masasanay ka rin, sagot niya. I can't wait to start our life together. Our real life. Dagdag ni Silas, hinigpitan ng yakap. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, inilapit ni Liwayway ang kanyang bibig sa tainga ni Silas. Ang kanyang boses ay isang malamig at halos hindi marinig na bulong. Enjoy your last dance. Natigilan si Silas. Anong sabi mo? Ngunit ngumiti lang si Liwayway at bahagyang lumayo. Tinapos ang sayaw kasabay ng huling nota ng kanta. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Walang kamalay-malay sa lason, nakasasabi lang niya. And now, sabi ng MC, ating panoorin ang isang special audiovisual presentation na inihanda para sa ating bagong kasal. Ito na. Habang naghahanda ang technical team, tumayo si Liwayway at lumakad papunta sa MC. Magalang niyang kinuha ang mikropono mula rito. Nagulat ang MC, ngunit wala itong nagawa. Lahat ng mata ay napunta kay Liwayway. Habang siya'y nakatayo sa gitna ng entablado, ang liwanag ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang puting bestida ay tila nagniningning. Mukha siyang isang anghel. Isang anghel ng paghihiganti. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bago natin panoorin ang AVP, gusto ko lang sanang magpasalamat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pinakamasayang araw ng aming buhay. Tumingin siya sa presidential table. At higit sa lahat, gusto kong magpasalamat sa aking bagong pamilya, sa pamilya Montemayor. Ngumiti siya ng direkta kay Doña Esmeralda. Salamat po tita sa pagtanggap sa akin. Bilang pasasalamat, mayroon po akong isang maliit na regalo. Isang espesyal na video na ako mismo ang naghanda para sa inyo. Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda, ngunit ngumiti pa rin ito. Marahil ay iniisip na ito ay isang sorpresang puno ng pagmamahal. Si Silas ay nakangiti pa rin, nag-aabang. Sumenyas si Liwayway sa sound booth kung nasaan si Kai. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay at ang dalawang malalaking screen sa magkabilang gilid ng entablado ay umilaw. Nagsimula ang video, isang itim na screen at mga puting salita. Para sa pamilya Montemayor, isang regalo, isang kolektibong bulungan ng pagtataka ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, isang pamilyar na tunog ng message notification at lumabas sa screen ang isang screenshot ng mensahe. Clara, kailan ulit kita makikita? Mahal ko? Hindi ko na kaya. Natigilan ang mga bulungan. Sumunod ang reply. Silas, soon my love. Konting tiis na lang. Matatapos na rin ang merger na ito. Isang malakas na hininga ang narinig mula sa kung saan. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Pagkatapos ay sa presidential table. Ang ngangiti sa mukha ni Doña Esmeralda ay naglaho, napalitan ng pagkalito. Si Silas ay napaupo ng tuwid, ang kanyang mukha ay namutla at nagpatuloy ang palabas. Sunod-sunod na lumabas ang mga litrato. Si Silas at Clara na magkahalikan, magkayakap, masaya sa isang beach. Kasabay nito, ang audio ng kanilang pag-uusap na may malalaking subtitle para sa lahat. Clara,
Kawawa naman. She has no idea. Silas, hayaan mo na. Si Liwayway, masyadong inosente. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Silas at Clara mula sa mga speaker na isinisiwalat ang kanilang mga lihim sa lahat. Tumingin si Liwayway sa kanyang asawa. Si Silas ay nakatitig sa screen, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mantel sa kanilang mesa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Esmeralda. Ang mukha ng Doña ay isang maskara ng purong lagim. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit at kahihiyan. At para sa huling pasabog, lumabas ang mga financial document, ang mga utang, ang mga pagkalugi, at ang huling linya sa screen, ang kasal, ang solusyon. Nang matapos ang video, ang screen ay naging itim. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang perpektong kasal ay naging isang pampublikong paglilitis at ang hatol ay kahihiyan. Sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang bumasag dito. Ang tunog ng isang silyang biglang itinulak paatras. Mula sa isang mesa sa di kalayuan, isang figura ang biglang tumayo. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang tiyan. At pagkatapos, sa lakas ng kanyang mga baga, isinigaw niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Buntis ako at si Silas ang ama. Ang pagsigaw ni Clara ay parang isang kidlat na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Ang nakabibinging katahimikan ay biglang nabasag at napalitan ng isang malakas na ugong ng mga bulungan. Ang mga cellphone ay agad na itinaas. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash na nagtatala sa bawat segundo ng pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng alta sosyedad ng Talavera. Anong sabi niya? Buntis? Diyos ko, ang pamilya Montemayor. Ang mga salita ay parang mga bubuyog na lumilipad sa buong ballroom. Sa isang sulok, nakita ni Liwayway ang mga mamamahayag na palihim niyang inanyayahan sa pamamagitan ng isang kaibigan na abalang-abala sa pagkuha ng bawat anggulo ng eksena. Sa presidential table, ang perpektong pamilya ay gumuho na. Si Silas ay nakatayo pa rin, parang isang estatwa na tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa umiiyak na si Clara patungo sa kalmadong si Liwayway. Ang kanyang perpektong mundo ay sumabog sa kanyang harapan at wala siyang magawa. Ngunit ang pinakakawawa sa lahat ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang pinaghirapang reputasyon, ang kanyang pangalan, ang kanyang alyansa, lahat ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sobrang kahihiyan at galit, ang kanyang mga mata ay pumuti at bigla na lang siyang bumagsak sa kanyang upuan, nawalan ng malay. Nagsimula ang kaguluhan. May mga tumawag ng doktor, may mga nagsisigawan. Ang mga bisita ay nagkakagulo, ang iba ay lumalapit para makita ang nangyayari, ang iba ay nagmamadaling umalis para iwasan ang iskandalo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay nanatiling nakatayo sa entablado, hawak pa rin ang mikropono. Ang kanyang katahimikan ay isang nakakatakot na puwersa sa gitna ng kaguluhan. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay pumailan lang sa ibabaw ng lahat ng ingay na nagpatahimik sa karamihan. Gaya ng narinig at napanood ninyo, simula niya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Walang bahid ng anumang emosyon maliban sa isang matigas na resolusyon. Ang kasal na ito ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan,
panloloko, at desperasyon. Hindi ito isang pagsasama ng dalawang pusong nagmamahalan, kundi isang business transaction na idinisenyo para iligtas ang isang bumabagsak na pangalan. Tumingin siya ng diretso kay Silas na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit, pagsisisi at pagkalito. Hindi ako ang biktima dito, deklara ni Liwayway. Ang tunay na biktima ay ang tiwala, ang katapatan, at ang isang batang walang kasalanan na malapit ng isilang sa gitna ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang mga tao ay automatikong humahawi para bigyan siya ng daan na para bang siya ay isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Naglakad siya papunta sa presidential table kung saan nagkakagulo pa rin ang mga tao sa paligid ni Doña Esmeralda. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Dahan-dahan niyang hinubad ang napakagandang diamond wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang sing-sing na sumisimbolo sa mga pekeng pangako ni Silas, ang sing-sing na nagkakahalaga ng malaking halaga, ngunit ngayon ay wala nang anumang halaga sa kanya. Maingat niyang ipinatong ito sa mesa, sa tabi mismo ng hindi nagalaw na wedding cake. Isang perpektong simbolo para sa isang perpektong kasinungalingan. Dahil dito, pagpapatuloy niya, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanya. Ipinahahayag kong ang kasal na ito ay isang pandaraya. Ito ay walang bisa. Bukas na bukas din, magsasampa ako ng petisyon para sa annulment. Pagkatapos, tumalikod siya. Sa kanyang magarbong wedding gown na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, naglakad si Liwayway palayo. Nilagpasan niya ang mga nagbubulungang bisita, ang kumikislap na mga kamera, ang nag-iiyakang si Clara, ang tulirong si Silas, at ang gumuhong mundo ng mga Montemayor. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Bawat hakbang palayo sa kaguluhang yon ay isang hakbang papalapit sa kanyang kalayaan. Ang bigat na kanyang pinaasan sa loob ng nakalipas na 3 linggo ay unti-unting nawawala. Pagdating niya sa malaking pinto ng ballroom, bumukas ito. Sa labas, sa gitna ng gabi, naghihintay ang isang itim na kotse. Nakasandal dito si Kay, na may maliit na ngiti sa kanyang labi. Pumasok si Liwayway sa kotse. Isinara ni Kay ang pinto. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa Palacio de Amor, inalis ni Liwayway ang mahabang belo mula sa kanyang buhok. Ang belo na sumasagisag sa kanyang pagiging nobya. Itinupi niya ito ng maayos at inilagay sa kanyang tabi. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 linggo, isang patak ng luha ang dumaloy mula sa kanyang mata at pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng paglaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang royal wedding scandal, gaya ng tinawag dito ng media, ay naging alamat sa lungsod ng Talavera. Naglabasan ang mga balita sa bawat pahayagan at palabas sa telebisyon. Ang resulta ay mabilis at brutal. Ang Montemayor Law Firm na dati nang lugmok sa utang ay tuluyan ng bumagsak. Walang kliyente ang gustong maiugnay sa pangalang sinira ng kahihiyan. Nagdeklara sila ng pagkabangkarote. Ang mansyon na dati simbolo ng kanilang kapangyarihan ay na-foreclose. Nawala na lang na parang bula ang pamilya Montemayor. Nilamon ng iskandalong sila rin ang may gawa. May mga nagsasabing lumipat sila sa ibang bansa para takasan ang kahihiyan. Wala nang nakakaalam, wala na ring may pakialam. Mabilis na naaprubahan ang annulment ni Liwayway dahil na rin sa bigat ng ebidensya at sa pampublikong opinyon. Legal at opisyal, ang kasal na yon ay hindi kailanman nangyari. Kaagad pagkatapos ng gabi ng reception, umalis si Liwayway. Hindi niya tinakasan ang problema. Kumuha siya ng isang mahabang bakasyon
para bigyan ng sarili ng pagkakataong huminga at maghilom. Naglakbay siya ng mag-isa sa mga lugar na matagal na niyang gustong puntahan, dala lamang ang isang backpack at isang sketchbook. Sa bawat bagong tanawin, sa bawat bagong kultura, unti-unti niyang natagpuan muli ang sarili. Hindi bilang nobya ni Silas, hindi bilang manugang ng mga Montemayor, kundi bilang si Liwayway Alcantara. Isang arkitekto, isang alagad ng sining, isang babaeng buo sa kanyang sarili. Ang huling hantungan ng kanyang paglalakbay ay isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Dito, ginamit niya ang kanyang talento para sa isang bagay na personal. Ipinatayo niya ang isang maliit, ngunit eleganteng bahay na gawa sa salamin at kahoy, na nakaharap mismo sa karagatan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang bagong simula. Isang umaga, nakaupo si Liwayway sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Sa kanyang harapan, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Mula sa abot-tanaw, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng alat ng dagat. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga daliri ay nakapulupot dito, ninanamnamang init. Sa kanyang kandungan ay ang kanyang sketchbook. Hindi na ito blanko. Puno na ito ng mga bagong ideya, mga bagong disenyo na mas matapang at mas makabuluhan kaysa sa mga dati niyang ginawa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lang naghilom sa kanyang puso. Binigyan din nito ng bagong buhay ang kanyang pagkamalikhain. Tumunog ang kanyang telepono sa mesang katabi niya. Isang email. Mula ito sa isang malaking international firm na nakabase sa Singapore. Dear Miss Alcantara, we have been following your work for some time, and we were incredibly impressed with your portfolio. We are building a new sustainable resort community in Palawan, and we believe your design philosophy is a perfect fit for the project. We would be honored if you would consider being our lead architect. Binasa niya ang email at isang ngipungka. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang peking ngiti na isinuot niya sa loob ng maraming linggo. Hindi ito ang mapait na ngiti ng paghihiganti. Ito ay isang tunay, payapa, at masayang ngiti. Isang ngiti na nagmumula sa isang pusong naghilom at muling natutong umasa. Hindi na niya kailangan ang pangalan ng Montemayor para maging dakila. Ang kanyang sariling pangalan at talento ay sapat na. Itinabi niya ang kanyang telepono at muling tumingin sa karagatan. Pinanood niya ang araw na tuluyan ng sumikat. Ang liwanag nito ay nagbibigay init sa kanyang balat at nagpapaalis sa mga natitirang anino ng nakaraan. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman, dumating na ang kanyang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ng pagbangon at bagong simula ni Liwayway Alcantara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama si Liwayway. Bawat sandali na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanyang kwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaanan, ang pait ng kataksilan, at sa huli, ang hindi matatawarang liwanag ng kanyang muling pagbangon. Ang kwento niya ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong lakas na bumangon, gaano man kalalim ang sugat, na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At higit sa lahat, na laging may bagong umaga, isang bagong liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo? Saang bahagi kayo pinakanaantig o nagalit? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking isinasalaysay. Hanggang sa muli nating pagkikita
Sa susunod na kwento, ako po ang inyong lingkod, Pusong Pinoy Tales.